Karaniwang inaakala na kapag dumarating ang katandaan, kasabay nitong nawawala ang kakayahan, na ang lakas ay napapalitan ng pahinga at ang galaw ay napapalitan ng paghinto. Ngunit sa Caloocan City, may isang lola na tahimik na binabasag ang paniniwalang ito. Nakilala ko si Lola Saling, 78 taong gulang. Sa kabila ng kanyang edad, patuloy na nananatiling may ambag sa araw-araw na takbo ng kanyang buhay. Hindi ba? Ibig ko sabihin, hindi ba? Kayang-kaya pa? Pagka marumi at saka makalat, ayaw ko niyan. Hindi ako nasanay. Amuyin natin ito kung may amoy pa. Marumi na. Nagbago man ang balat, bakas ng mahabang panahon, ngunit pagdating sa tinig, walang kupas ang kanyang pagbirit. Sa bawat nota, bumabalik ang lakas ng isang panahong lumipas. Kaya naman ang kanyang mga video ay hinahangaan din online. Sa edad na 78, ang kanyang lakas at liksi ay nananatiling buhay. Wala akong binibili, iniinom na gamot. Kasalanan sa Panginoon Diyos. Wala akong iniinom. Kung sumasakit ang ulo ko, sumasakit ang tiyan ko, yun lang mga panghaplos. Hindi ako talagang nagbibisyo. Kain lang. Pero pagkatapos ko yan, nakakainin, sasabihin ko, salamat Panginoon. At sana maging lakas na bigay mo, yung kinain ko na pumasok sa katawan ko. Doon lang ako umaasa sa Panginoon Diyos na nagbigay ng buhay ko. Kung ano talagang kaloob niya, okay lang ako kahit na anong oras. Sa umaga daw, ang kanyang misyon ay ang mga gawaing bahay. Yung magligpit sa loob ng bahay, maghugas ng pinggan, hindi ba? Ibig ko sabihin, hindi ba? Kayang-kaya pa? Yan lang ang trabaho ko, saka yan lang ang may share ko sa kanila eh. Sanay ako talaga. Hindi ako matutulog na mayroon ano dito sa lababo. Alam mo, galing ng Ilocana? Masipag ang Ilocana. Masinop. Tingnan mo, oh. Kumusta ti Biagyo? Ana siya ti Anio. Ana ti Sidayo. Ado ti malala yung Sida. Kasta, sing-singput kayo, kun ang gabi kayo, tapos kasta ka, at dasdan yun, dakanin yun. Ano pa ibig sabihin na nanay? Magsipag kayo para meron kayong kakainin. Hindi rin daw pwede kay Lola Saling ang makalat sa bahay. Pagka marumi at saka makalat, ayaw ko niyan. Hindi ako nasanay. Lalagay natin sa pwesto, pwede natin ibahin. Lahat magagawa ko pa, basta kaya ko. Pero nagagalit sila na akyat ako sa etas, baka mahulog daw ako sa hagdan. Sabi ko, hindi ko pababayan yung sarili ko. Kumakapit naman ako ng maayos dyan sa hagdan namin eh. Hindi ako pasaway. Nakakahiya yung matanda na pasaway, bata lang ang pasaway. 12 ang naging anak ni Lola Saling at ang pamilya niya ang kanyang nagsisilbing saya at lakas na siya ring inuuna niya palagi sa panalangin. Hindi ako matutulog, may rosary ako. Laging nandito sa bulsa ko. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, isang anak ng Diyos. Panginoon natin lahat, nagkatawan tao sila ng Espiritu Santo. Masaya ako kasi kasama ko ang mga anak ko eh. Pinakamasaya ako kasi, bakit kanyo? Yung 10 anak ko, talagang mga buhay pa kahit may mga edad na. Ayun, pinapalalangin mo madalas? Mga mahal ko sa buhay na binigay niya, pamilya. Una, pamilya, di ba? Bago ka magmahal ng iba, hindi mo may papakita na may mahal ka sa iba kung ang pamilya mo mismo ay
hindi mo matuto na mahalin. Ang tangi kong pag-ibig ay minsan lamang, ngunit ang iyong akala ay hindi tunay, hindi kalilimutin. Magpakailan pa man habang ako ay narito at may buhay. Ang mga letra ng awitin mula kay Lola Saling ay kanyang laging alay sa yumaong mister na kailanman ay hindi nabura sa kanyang puso at isipan. Kaya naman hindi na muling umibig pa si Lola Saling. Ay nako, hindi na. Natikman ko na eh. Natikman ko na may asawa. Kasi mabait yung asawa ko. Baka kung mag-asawa ako, walang pangalawang langit. Baka mamaya yung mapangasawa ko, impyerno na yun eh. One is enough, two is too much. Three is in danger na. Dangerous na patatlo. Ang tangi kong pag-ibig ay minsan lamang, ngunit ang iyong akala ay hindi tunay, hindi kalilimutin. Magpakailan pa man habang ako ay narito at may buhay. Wari ko ba, sinta, ako'y mamamatay kung di ikaw ang kapiling habang buhay. Ang ginintuang boses ni Lola Saling ay walang kupas. Miyembro siya ng choir sa kanilang simbahan at naging suki sa pag-awit sa iba't ibang mga okasyon. Talagang hilig ko dahil hilig lang tatay ko yan, nanay ko, tatay ko. Talagang singer yung mga yan eh. Magba-birthday, ganyan. Talagang kinukumbida kami dahil alam nila talaga na ko. Tatlo kami magkakaibigan eh, na magaling talaga. Kaya naman ang boses ko eh. Alam mo yung soprano at saka talagang mataas talaga ang soprano. Kahit nakaupo ako sa labas ko minsan. Basta maisipan ko yung gusto kong kanta, kakanta ako. Ang buhay ko unti-unti na po mapanaw. Wari ko ba sinta, ako mamamatay kung di ikaw ang kapiling habang buhay, kung di ikaw ang kapiling habang buhay. Sa ating pagbisita kay Lola Saling ay may munting regalo ang serbisyong bayan ni Tatay Rani para sa kanya. Okay. Kaya ilalapag ko na lang dyan. Okay. Yan. Thank you very much. Thank you. Thank you. Eh sinabi mo, hindi Thank ka you. naman naggagamot. Thank you, my dear God. Salamat sa mga tao na may mabuting kalooban. Dinayo pa ako dito, Panginoon, sa aming bahay. Ngunit ang bubuti pala ang kalooban na kaloob mo. Walang akong malaman na nasasabihin sa iyo, kundi pasasalamat sapagkat ikaw ang nagbigay ng mabuting kalooban nila. Ako lang iyak. At maaasahan si Tatay Rani, nag-iisa lang, Ay, iyak ako. Tatay ng bayan. Hindi ko akalain. Pero hindi pa dyan nagtatapos, Lola Saling. May bigay din si Tatay Rani na 1,000 piso para sa'yo. Salamat, Panginoon. Ito ang kaloob nila sa akin. Naway kalooban mo sila, Panginoon. Ng mabang buhay at magandang kalooban. Mangyayari lang sa iyo
Dahil ikaw ang siyang mismo nagbibigay. Sa halos isang siglo ng pamumuhay, napatunayan ni Lola Saling na ang lakas ay hindi lamang nagmumula sa katawan, kundi sa pananampalataya, disiplina at pagmamahal sa pamilyang patuloy niyang ipinagdarasal. Sa bawat awit na kanyang binibigkas at sa bawat umaga na pinipiling bumangon, ipinapaalala niya sa atin na ang pagtanda ay hindi kailanman dahilan para tumigil sa buhay.